Life after work ng mga OFW sa Japan na nagawa pang mag-yakiniko or mag-samgyupsal kahit wala ng budget para dito. Hi dear, ako nga pala si Jeya, isang OFW dito sa Japan. Nung isang araw, maaga kaming nag-out sa trabaho dahil wala na kaming gawa, half day lang kami nagtrabaho. From 7 AM to 1 PM lang yung work schedule namin nung araw na to. Wala kaming break time nito kaya naman sobrang gutom na kami pagka-out sa trabaho. At dahil doon, nabudol kami nitong isa naming kasamahan sa trabaho dahil nagki-crave daw siya ng yakiniko. Dito sa Japan, maraming resto ng mga yakiniko or yung samgyupsalan, pero medyo mahal nga lang. Ang kasama ko nga pala ay ang mga katrabaho ko sa hot kitchen. At dito kami sasakay sa Kishiwada Station papunta sa Rinkotown Station kung saan nandun yung samgyupsala na restaurant. Sa mga ganitong buwan, konti lang yung trabaho namin kaya madalas nakakauwi kami ng maaga. Pare-parehas nga pala kami ng category at ng agency sa Pilipinas. Habang naghihintay kami ng train, naisipan naming maglaro. For 1,000 yen. Na-inspire kasi tayo sa Showtime, di ba? Ano ang meaning ng LTFRB? Land Transportation. Oh, yun ay franchising. Kwentong Japan muna tayo ngayon, dear. Maraming salamat pala sa mga nanonood doon sa kwento ng pagbabakasyon ko sa Pilipinas noong 2023. Makalipas yung ilang minutong biyahe ay nandito na nga kami sa Rinkotown. Isa ito sa madalas naming puntahan kapag gusto namin mag-bonding. Medyo malapit lang kasi ito sa mga tinitirhan namin. Ito nga pala si Felia, ang pasimuno ng lakad na ito at siya ang dahilan kung bakit kami gagastos ngayon ng malaki para sa isang meal lang. Ang dami pa niyang sinasabi habang naglalakad kami kasi sobrang gutom na daw siya tapos ang layo pa daw ng pinagmula namin na station. Hindi pa yan siya masaya kahit sinamahan na nga namin, grabe yan siya. Akala mo naman talaga naglilihi. Nabanggit ko nga pala kanina, nagtatrabaho kami sa hot kitchen. Ang kategory namin dito, food processing at ang trabaho namin, ready-made meal manufacturer. At marami kaming mga Pilipino sa Kaisha. Nandito na nga kami sa Yakiniko Buffet dito sa Rinkotown at sa pagkakatanda ko, ito ang pinakamurang yakiniko na napuntahan ko. Ang bayad dito per head ay 2,310 yen tapos unlimited na yung kain dito. Kung i-convert sa pera natin, nasa 900 pesos per head kapag kakain dito. Pagdating namin sa loob, nung nakahanap na kami ng table ay inorient pa muna kami kung anong mga bawal gawin. Siyempre kagaya sa atin, bawal din dito kumuha ng sandamakmak tapos hindi rin naman mauubos, sayang kasi. Habang sila ay abala sa pagkuha ng mga pagkain, naiwan ako sa table at sinimulan ko nang ihawin itong mga nandito sa lamesa. Dito sa Yakiniko Buffet sa Rinkotown, marami din namang mga choices. Kaya sulit na rin yung 2,300 yen. Eto nga pala si Von, ang pinakapangmalakasan sa hot kitchen. Marami din sila ditong iba't ibang klase ng sabaw. Ito ngang prepare ni Leds ay ito daw yung tinatawag niyang bulalo. Lasang bulalo nga rin yung sabaw kaso nga lang walang gulay. Mahigit 6 na taon na ako nagtatrabaho sa Japan pero napakabihira ko lang mag-yakiniko. Pero hindi ko rin naman talaga itatanggi na masarap talaga itong gawin kasama yung mga kaibigan natin. Makapag-banding at makalimutan muna saglit ang mga trabahong dapat gawin. Hindi naman talaga masamang i-treat yung sarili paminsan-minsan. Pero wag lang natin tong gagawin buwan-buwan, sigurado hindi kakasyang 3 lapad na allowance. Pagkatapos namin kumain, eto na, singilan na ng pambayad. Paborito kong gawin ang mangolekta ng mga ambagan sa pagbabayad ng mga kinain. Tinuturing ko nga yung sarili kong treasurer kasi ako talaga yung naniningil sa mga ganitong pagkakataon. Sobra kaming nabusog, sulit naman yung 2,300 yen. Kaya eto, pupunta na ako sa cashier para magbayad tapos na-realize ko hindi ko pala bit-bit yung order slip. Dito pala sa resto na to may ekstrang bayad kapag mag-a-only drinks ka. At napansin ko marami din talagang kumakain dito ng mga Pilipino kahit yung mga tourist. At eto na nga yung binayaran namin para sa aming anim. Pagkatapos namin kumain ay nagkayaan pa kaming pumunta sa Nike store. Sale kasi doon tapos namimiss na daw ni Felia yung dati niyang racket sa Pilipinas, ang mag-live selling. Kaya naman pagdating namin sa loob ay hindi niya na talaga napigilan yung sarili niya at talaga namang nag-live selling na. Size 38.5. Mine blue. Mine blue for 1.5 lang. Mine blue. This is original Nike. At heto na nga ang mga nabudol ng 40% off plus 15% off. May 15% off din kasi sa Nike kapag birth month ng isang customer. Mag-aalas 7 na ng gabi nung maghiwa-hiwalay kami dito sa Kishiwada Station. Dear, kapag OFW ka, okay lang na i-treat mo naman yung sarili mo paminsan-minsan. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.